Mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 9, talata 57 hanggang 62. Habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may nagsabi kay Jesus, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta." May lungga ang mga pusang gubat, at may mga pugad naman ang mga ibon. Ang anak ng tao na may wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin. Pauwiin mo ako para mailibing ko muna ang aking ama." Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Humayo ka naman at ipangaral ang kaharian ng Diyos. "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero pauwiin mo muna ako para makapagpaalam sa aking mga kasambahay." Hindi bagay sa kaharian ng Diyos ang umahawak ng araro at pagkatapos ay lumilingon sa likuran. Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Inihatid ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Yes po, Father. Yes, mga kapanalig, tayo po ay pinaalalahanan sa ating pong ebanghelyo ngayon na may pagtawag mula sa Diyos sa bawat isa sa atin. Pero maganda mapagnilayan, ano ba yung mga humahadlang para tayo makatugon o tumugon sa panawagan ng Diyos? Dahil sa ebanghelyo, may mga tinawag pero sabi, teka lang, babalik muna ako sa bahay, teka lang, ililibing ko muna, teka lang. So, laging merong dahilan. Ngayon, pinagdiriwang natin si San Francisco ng Assisi at nakita niya yung mga bagay na hahadlang para talaga makasunod siya sa Diyos. Kaya lahat ng yaman, lahat ng luho o kung anumang karangyaan na meron siya, iniwan niya at talagang 100% nakasunod siya kay Kristo. Yun din nawa ang panawagan sa atin at magkaroon din nawa tayo ng lakas ng loob na mag-detach sa mga bagay o maging sa mga karanasan na nagiging hadlang para tayo makapag yes 100% sa Diyos. Amen. Amen. Ayan. Dapat 100%. Maganap luwagi aming pagkamalan ng mga hayop sa nagluwag at naglusok na aming buhay. Kabamagitan ni Yesu Cristo, sama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Cute nila. Thank you po.